kayo na po magkwento base po sa inyong mga pag-uulat dyan. I'm sure no, na pag-uusapan na dyan. Ano po nangyari po sa kanila? Ayos po, kasalukuyan po silang nakatali sa payo yun, ma'am. Kasi itong mga isda na ito, mga ngawin sa payo, ma'am. Tinatawag na lang tanghiro. Kasalukuyan po sila nagpapahinga ng madaling araw. Oh. Bigla po silang nabangga ng isang malaking barko. Ngayon ay hanggang sa ngayon, hindi pa matukoy kung anong klaseng barko yung nakabangga. Tatlo po ang nasawi sa kanilang mga kasamaan. At maganda naman ang balita sa naging rescue operation ng Philippine Coast Guard dahil nakauwi naman ang karamihan nilang mga kasamaan pang nabubuhay at may mga sugat nga lang pero kahit pa paano nakauwi po sila ng buhay. Tatlo na po ang nasawi sa incidenting yan, ma'am. Oo. 11 po sila, no? So tatlong nasawi, yung 8 po nakatakas po na wala pong, kumbaga minor injuries lang po. Yes po. Minor injuries lang po. Okay. Sir, batay ho sa kwento ng mga nakasurvive, na mga mangingisda, ano ho ang pinakanangyari daw po ba? Hindi ho ba nila nasenyasan itong babanggana sa kanila or hindi ba nila nakita sa malayo pa lang napapunta na doon sa kanilang kinalalagyan para ho at least kahit pa paano naiwasan itong pangyayari na ito na namatay yung tatlong mga mangingisdang Pilipino? Yes po. Ayon po sa kanilang sinasabi, biglaan daw po talaga ang pangyayari. Kasalukuyan po silang namamahinga, tulog. At kaya po itong tatlong nasawi, nasa loob po ito ng kamarote ng pilot house ng bangka. Kaya sila po ang napuruhan at yung karamihan po na nakaligtas ay yung mga natutulog po sa tagiliran ng bangka. Kaya madali po silang baba ng kanilang mga bangkang maliliit para makalayo ng kunti. Okay. So Sir Enrelito, ang ikwento mo, no? Ano yung itsura? Yung barko, ini-imagine ko kasi, sabi niyo nga nagpapahinga kasi nakikita ko sa mga documentary o sa mga usually pag gano'n na madilim, merong gasera, no? May Correct. ilaw pa rin Ilaw. para meron pa rin pong indikasyon na may barko na nandoon. Sa tingin niyo ho ba, may ilaw po or talagang napakasama po ng panahon kasi base rin po sa mga ulat, masama yung panahon kaya baka hindi po nakita ng malaking barko yung maliit na barko ng mangingisda? Ayos po. Ayon po sa kanilang mga kwento, ma'am, sila po ay kumpleto ng ilaw, maliwanag po ang kanilang bangka. Okay. Siguro nagkataon lang siguro na medyo masama ang panahon at hindi sila napansin kaagad ng isang barko. Na sila po ay nagpapalutang-lutang at nakatali sa isang payaw. Okay. Sir, So may ilaw. nakukwento mo kanina, so natutulog yung iba. Wala bang kahit pa paano isa man lang na spotter para at least nagmo-monitor? Baka kung sakaling biglang lumakas sumama ang panahon o may biglang dumaan na barko o anumang mga insidente para at least may nakabantay man lang at nagising yung kanyang mga kasama? Ayos po. Karamihan po talaga ng ganitong mga anak buhay, sir. Sa pagdating ng gabi, namamahinga na po ang mga mangingisda ng ganong oras dahil buong maghapon po silang kumakayo dyan, nangangawil at naghahanap buhay sa buong maghapon. Inaabot po ng gabi. Kuminsan po. Kaya kuminsan nakakapagpahinga po sila hating gabi na po. Kaya siguro napaganda po ang tulog nila ng madaling araw. So, Sir Enrelito, no, ay ikwento mo base sa mga kwento sa inyo, gaano kalaki po ang barko na bumangga po sa kanila? At pag ganun kalaki ba, mararamdaman po yan? Kasi ako in-imagine ko, yung mga truck dito, pag kunyari Naririnig mo. bisikleta, hindi mo maano yan kasi ang laki-laki mo So, yung ganun kalaking barko kaya, naramdaman kaya nila na may nabangga sila? Ayos po.
ramdam po nila yan, ma'am. Oo. Kaya lang po, ika nga, hit and run ang nangyari and sa run, kanila dahil oo. hindi po sila binalikan at kahit man lang hinintuan para ma-rescue ang mga taong nakasurvive pa. Oo, oo. So, Mga sadya po nilang tinakasan ang kanilang nagawang kasalanan.